Hey guys, good morning. Good morning. Updated na yung ating iOS 26. Good morning mga kabisyo. How are you guys doing? Basic. Wednesday pala. Feel good Wednesday. Feel good Wednesday. It's a feel good Wednesday. Sabit. Take two. It's a feel good Wednesday. Gabi siya oras 6:31 na in the morning. Gising na ba lahat? Gising na. Oo, lalo na kami pasok po. Wednesday pa lang kabisyo. Sorry na, may sabit. Nagising ka sa sa sabit, ganon. Kaya morning balita kasama ko, Ray Porter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ito na muna, balita tayo mga kabisyo. Oy, medyo magiging maulan ho tayo ngayong araw ha. Dahil po yan sa trough ng bagyo na nakakaapekto ho sa atin hong rehiyon mga kabisyo. Ito na muna sa iba pang balita, inaresto po ng Balabac Municipal Police Station ang isang nagngangalang Coco Montong Hain, 30 taong gulang or 30 taong gulang at residente ng Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan dahil sa kasong paglabag sa Section 27, Paragraph F ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act o RA 9147. Nasa kustodiya na ng PNP ang inaresto. May nakalaang piyansa, 8,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ilalim mo ng Section 27, Paragraph F ng RA 9147, mahigpit na ipinagbabawal ang panguhuli ng mga buhay ilang na walang kaukulang permiso mula sa DENR. Marami ng mga nabiktima ng ganito mga kabisyo. Pero siguro naman may mga information education campaign kasi minsan ang rason ng iba, ito na nga 'di ba? Ignorance of the law excuses no one mga kabisyo. Ang rason ng iba hindi nila alam, no. Pero kasi yung PCSD minsan nagkakandak ng IEC sa mga barangay, nagmumuni-munisipyo po sila. In fact, may mga sila, may mga staff sa iba't ibang parte ho ng munisipyo. Actually, may sila may mga district tawag dito officer. Yan, sa South meron sila, sa Norte meron din. Kanya nga lang may mga munisipyo kasi talaga na wala ho silang tao. Anyways, diyan ho pumapasok yung role ng maritime, yan, PNP sa pag-implementa ho ng arrest warrant, yan, sa mga akusado mga kabisyo. Anyways, yan. Magsilbi itong aral sa mga kabisyo natin na hindi masyadong aware sa mga buhay ilang na mahigpit pong ipinagbabawal. Actually, minsan yung Coast Guard nag-AIC din. Even the police, no? Nagkakandak din po sila ng flyerings, information education sa mga komunidad or mga residente na kanilang nasasakupan para malaman nila yung mga tawag dito, mga buhay ilang na hindi pwedeng
kuhanin, ayan, or ibenta lalong-lalo na. Naku, napakarami niyan dito sa Palawan, ano, yung rampant yung poaching, yung iba nga 'di ba mababalitaan ho natin, dinadala sa ibang lugar, ang iba sinasabi binebenta daw sa ibang bansa kasi malaki daw yung bintahan. That's illegal ano ho mga kabisyo, that's poaching. Kaya ho umuunti na yung ating mga buhay ilang dito sa lalawigan. Kaya naman nandiyan yung PCSD, yan. Diyan naman ho pumapasok ang role ng PCSD. Again, sabi ko nga kanina, nagkakandak po yan sila ng IEC, yan, para magbigay edukasyon, kaalaman sa mga kababayan natin, sa mga kabisyo natin na hindi masyadong aware na ito palang mga hayop na ito ay bawal, ipinagbabawal ho sa ilalim ng batas na kunin at yung iba ginagawang pet, 'di ba? Bawal po 'yan. At marapat na malaman ho natin 'yan mga kabisyo para hindi ho tayo na nakukulong. 'Di ba? Ay nako, tamang oras 6:35. More balita coming up. Dito pa rin sa Morning Balita kasama ako, Ray Porter. Live tayo sa Love Radio Palawan Facebook page, pare koy. Ikinakatutok pa rin sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Marami na pong ganyan sa totoo lang. Teka lang. Kakaiba yung ano ko. Updated na po ba lahat ng mga naka-iPhone iOS 26? Good luck talaga. Parang lumiwanag yung phone ko ha nung nag-update ako. Dilim-dilim kasi na ito mga kabisyo. Dahil may ano siya. Anong tawag doon? Yung screen protector ba yun tawag doon? Privacy daw. Dapat lang maging aware tayo. Marami nang biktima ng ganyan, ano. Um, Hindi daw nila alam na bawal sa batas. Actually, minsan nga kahit alam nila hinuhuli pa rin nila mga pasaway. Minsan 'di ba makikita mo may binebentang pating diyan sa palengke. Meron yun diyan, tago-tago lang. Hindi naman kasi talaga na nasusuyod ng PCSD yan ano. Kaya Feel Good Wednesday, Ma'am Annalyn Ogayon. Good morning po sa iyo. Pagi. Ang alam ko bawal yung pagi. Ano pa ba? Hindi lang po sa dagat ha, ibig sabihin kahit po sa kabundukan, yung mga wildlife po ay bawal. Wildlife ba yung ano? Ano ba yung definition ng wildlife? Diba? Buhay ilang. May mga kahayup-hayupan sa kabundukan. Tawag dito, yung anteater, balintong, 'di ba? Nako.
Siguro noong araw wala pang masyadong ganong batas no na nagbabawal. Lala ko yung nanay ko nagkukwento eh. Ako daw ay pinaglihis sa Balinto. Noon pa yon 1990 ako pinanganak eh. So mga early 19, hindi ba, 1980, ganyan, 89. Hindi, pinanganak ako December eh. So yung nanay ko buntis na. Kasi ano bang kwento ng nanay ko? Umalis sila ng Dumaran, pinagbubuntis yata ako, parang gano'n. Tama, pinagbubuntis ako kasi kumakain kumakain daw siya ng balintong eh. Yun ba yun? Basta yun ang kwento ng nanay ko. Diyos ko, noon siguro wala pang ganong kahigpit na mga ano, di ba? Wala pang, or hindi pa ganon kahigpit yung batas. May batas pero hindi ganon kahigpit. Hindi pa specific yung mga wildlife na pinagbabawal. Pero mukhang kakaiba yung tsura ng balintong eh, di ba? Yung anteater. Gumaganon siya. Kaya daw maitim ako eh. Sabi ng nanay ko. Marami daw yun sa Dumaran kasi yung mga magulang ko po ay taga Dumaran. So, way back, ako po ay pinanganak 1990. December 15, 1990, nung pumutok yung Pinatubo. Tapos naalala ko yung kwento ng nanay ko. Nung nagsasampay daw siya nung... Ano ba yon? December ba pumutok? Or June? Or July? Basta mga ganon. Parang naglalaba daw siya ng lampin tapos o nagsasampay whatsoever tapos yung lampin napupuno ng ng abo, parang ganoon. Yun po, taong 1990 pa ako pinanganak nung pumutok ang Pinatubo. Pero December na po ako pinanganak. Kailan ba pinanganak? Kailan ba pumutok ang Pinatubo? Sanga-sanga na naman yung kwento natin. July 15. Buntis nga nanay ko. Buntis sa akin. Pinagbubuntis niya ako. Ang tagal daw noon. Ang tagal daw ng epekto ng Pinatubo na yun. Si kuya ba nung taon pinanganak? 88, 89. Wala, rin ko kwento ko lang. I mean, during that time may batas na siguro sa wildlife pero hindi pa ganun ka strict kumpara ngayon na super duper strict na ng batas, no, very specific na kasi may mga hayop na or may mga buhay ilang na umuunti na yung populasyon. Yun, kaya yun. So yun, 1990. Kaya kwento ko lang kasi kung nakakakain pa yung nanay ko ng balintong, ibig sabihin nasa Dumaran pa sila noon nung pinagbubuntis ako. Tapos lumipat sila ng Agutaya at doon na ako pinanganak. Yun. Naku, mga kwentong matatanda talaga, no? Kung anong kinokonek-connect sa ano. Nagbubuntis, eme-eme, ganyan. For sure meron na pero hindi ganun higpit. Feel ko lang. Feeling ko lang. Ramdam na. Happy tayo. Alright. Tawan-tawa ako dun sa... Alright.
Ayos lang tayo ng playlist, guys. Yan. Perfect. Borma Boy. Alright. Wait lang. UST Pag-asa. Yung update kasi ng Pag-asa ngayon, yung sa Baguio lang talaga, guys, specific. Saan yun? 2 hours. Hindi, kanina lang late na nga sila nag-forecast eh. On a regular day kasi, general forecast. Magandang umaga po sa ating Pakinggan lahat. natin. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Mirasol. Galing po sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So kaninang 3:20 a.m. ay tuluyan na pong naglandfall itong si Mirasol dito sa may Kasiguran, Aurora. Inaasahan po natin ngayong araw tatahakin na rin po niya ang Northern Luzon. Inaasahan din po natin yung malalakas na hangin at mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Mamaya po, i-discuss po natin kung saan po mga posibilidad na makaranas tayo na malalakas na hangin at mga pag-ulan. So, update po muna tayo using yung satellite image po natin. So, ito pong si Mirasol, nananatili po siya sa Tropical Depression category. At ito po ay nandito na rin po sa kalupaan ng Kasiguran, Aurora. Meron tong taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Kung makikita po natin, bahagya pong lumakas yung bugso ng hangin nitong si Mirasol, dulot na ito po ay nasa kalupaan na natin. Samantala, ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So northwestward po, kung makikita natin, ito po ay tatahakin po niya yung Northern Luzon. Mamaya po, i-update po natin yung track po natin. Samantala, meron din tayong pinapantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 2 a.m. ito huling namataan sa layong 1,320 kilometers east ng southeastern Luzon. Kung makikita po natin, orange yung bilog nito, meaning medium chance na maging isang ganap na bagyo. Mababa po yung chance po niya na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas po yung posibilidad na maging bagyo po ito. Kaya mataas po ang chance na may bagyo po ulit tayo next week. Meron din tayong southwest monsoon na hinihila neto ni Mirasol. Sunod-sunod Ito nakakaapekto dito sa may southern Luzon, pati na rin sa western section ng Visayas at Mindanao. Dulot neto, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng habagat dito sa may Mimaropa, Bicol region, pati na rin dito sa may western Visayas, central Visayas, Negros Island region at Zamboanga Peninsula. Samantala, dito naman po sa eastern section ng Visayas po natin at yung nalalabing bahagi po ng Mindanao, yung mga hindi ko po nabanggit, naasahan naman po na... Ayun, habagat naman yung prevailing sa atin. Sabi ko kanina, trough. Paalam na muna ako. On air pa rin po tayo hanggang 8 in the morning. Again mga kabisyo, this Saturday, abangan po ang grand draw ng ACS Millones 2025. 1 million pesos po ang grand prize. Second prize ay 600,000 pesos. Ang third prize ay 300,000 pesos. Alright? Maka 300 ka lang, di ba?
For 600, pwede na. Not bad. We're praying and hoping na Palawan na yung mabubunot kahit 600 or 300 lang. Yun lang yung dasal ko. Kasi mukhang ang 1 million medyo mailap talaga dito sa Palawan. Pero bakit hindi? 'Di ba? Mag-wish na lang din tayo. Lakayan na natin, Lord. 'Di ba? Baka naman. Amen. Ingat po tayong lahat. Dalahon ng payong at kapote kung lalabas na inyo pong mga bahay. Okay? Bye-bye.